Praise the Lord at salamat sa ating Panginoon sa tagpong ito. Binabati ko po ang aking mga kapatiran sa Doropate Lamesa at sa Doropate Parian kay Ma'am Che at kay Pastora Christy. Mga kapatid, samahan niyo po tayo po'y manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama, Panginoong Hesus, Banal na Espiritu, pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa mga dakilang bagay na ginagawa niyo sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Sa tagpong ito, narito naman po kami, Panginoon, pang mag-aral lang yung mga banal at makapangyarihan salita. Una sa lahat, Panginoon, humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming mga nagawang mga kasalanan. Lihiman, hayag, sinadya o hindi. Kung kami man po ay nakasakit ng aming kapwa, inisip namin na salita laban sa kanila. Patawarin niyo po kami kung nasaktan man po namin, Lord, ang iyong kalooban. Patawarin niyo po kami. Balutan niyo po kami ng iyong banal na dugo, Panginoong Yesus, upang walang magawa ang kaaway sa aming buhay. Lalong higit sa tagpong ito, sa aming pag-aaral ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Naniniwala ako't nananampalataya, Banal na Espiritu, na kami ay sasamahan mo sa pag-aaral namin ng iyong mga banal na salita. Ngayon pa lamang ay inaangkin na namin ang katagumpayan ng lahat ng aming maririnig at mapag-aaralan. Ititi mo sa aming puso't isip. Tunay na, Panginoon, na malapit ka na talagang dumating. Kaya bigyan niyo po kami palagi ng kauhawan sa iyong mga salita na mailakad namin ayon sa iyong kalooban, ang iyong mga salita, at ikaw lamang palagi ang mataas sa aming buhay. Panginoon, narito po ako nagpapakumbaba, humihingi ng pagsama mo sa aking paghahayag ng iyong mga banal na salita. Hindi ko po kaya, Panginoon, na maghayag ng iyong mga banal na salita, ngunit kapag ako ay sasamahan mo, Banal na Espiritu, naniniwala ko at nananampalataya na magkakaroon ng katagumpayan. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw ang mataas sa aking buhay at sa aking mga kapatiran na makikinig sa lahat ng aming mga mapag-aaralan. Nawa ito ay maisapamuhay namin, Panginoon. Panginoon, ito po ang aking samot langin na may pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa palaging pagsama ng Banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Mga kapatid, samahan niyo po ako. Tayo po yung mag-aral ng banal na salita natin, Panginoon. Magsipagbukas po kayo sa akin sa Hebreo 10:19 hanggang 39 po. Mahaba-haba po itong verse na ito. Ngunit, nung nabasa ko po ay talagang ang sarap pag-aralan ng salita ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Hebreo 10 19 and 39 to 39 po. Hallelujah. Basahin po natin. Lumapit tayo sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, tayo malaya nang makakapasok sa dakong banal na banal. Hallelujah. Dakong kabanal-banalan. Amen. Dahil sa dugo ni Jesus, binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang maglalagos hanggang sa kabila ng tabing. At ang tabing na ito'y ang kanyang katawan. Tayo ay may isang pinakapunong pari na mamamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi. Amen. Sabagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Amen. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa, sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Amen. Sikapin din nating
gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kalilikdaan ang pagdalos sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na nga yaong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Amen. Verse 26, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang handog na maiaalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghuhukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Amen. Amen. Ang mapapatunayang lumabag sa kautusan ni Moises batay sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay walang awang pinapatay. Gaano kabigat sa akala ninyo ang parusan nararapat sa taong humamak sa anak ng Diyos, lumapastangan sa dugong nagpatibay sa tipan at nagpabanal sa Kanya, at humamak sa mahabaging espiritu, sapagkat kilala natin ang nagsabi. Amen. Akin ang paghihiganti, ako ang magpaparusa, at siya rin ang nagsabi. Hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. Kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Amen. Alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan kung paano kayo'y nagtiis ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan, ngunit hindi kayo nagpadaig. Kung minsan kayo ang iniinsulto at pinapahirapan sa harap ng madla. Kung minsan na may kayo ang umaalalay sa mga kasamahan ninyong pinapahirapan. Dinamayan ninyo ang mga nakabilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng kayamanan, sapagkat alam ninyong higit na mabuti at mananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Amen. Kaya huwag kayong mawala ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat dakila ang naghihintay sa gantimpala para sa inyo. Kinakailangan kay magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang Kanyang ipinangako, sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal, at si Kristo ay darating na. Ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, ngunit kung siya ay tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumalikod at napapahamak, kundi sa mga sumasampalataya sa Diyos at naligtas. Amen. Purihin ang pagkabasa ng banal na salita nating Panginoon. Praise the Lord. At napakaganda po ng Hebreo itong ating pag-aaralan ngayon. Doon pa nga lang po sa title na lumapit tayo sa Diyos. Amen. Yun ang, sa totoo lang, yun ang gustong-gusto ng ating Panginoon, na kahit napakarumi natin, kahit napakarami nating kasalanan, ang gusto pa rin ng ating Panginoon ay lumapit tayo sa Diyos. Kung sa tao tayo nagkakasala, minsan talagang ayaw na natin lumapit, ayaw na natin makita ang isang tao. Ngunit ang Diyos ay iba. Iba ang Diyos, iba ang puso ng Diyos sa puso ng tao. Amen. Ang ating Panginoong Hesus ay mahabagin kahit na tayo patuloy na nagkakasala. Inaantay pa rin tayo niya na lumapit tayo sa Kanya. Dahil kapag tayo nagkakasala na at lalayo pa rin ang lalayo, hindi natin makakamtan ang langit na bayan. Amen. Ang
kabutihan ng ating Panginoon ay hindi natin maranasan at puro paghihirap, puro pasakit. At ang i-meditate na natin ay yung problema, hindi ang salita ng Diyos kapag hindi tayo lumapit sa Diyos. Kaya nga dito ang title natin ay lumapit tayo sa Diyos. Amen. Sa title pa nga lang po ay nakaka-bless na. Amen. Sa verse 19 po, kaya nga mga kapatid, tayo malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing, at ang tabing na ito'y ang kanyang katawan. Amen. Purihin pagkabasa ng banal salita natin Panginoon, totoo naman talaga na ang ating Panginoong Yesus ay winasak na ang tabing dahil siya na ang naging handog, hindi na mga hayop ang hinihahandog, hindi na yung mga hayop na mga walang kapintasan, talagang mga kumbaga sa bagay ay first class na inihahandog sa ating Panginoon nung mga unang panahon pa, nung sa lumang tipan. Ngunit nung dumating sa bagong tipan ng ating Panginoon, buhay na mismo na niya ang inihandog. Kaya yung tabing, yung tenda po ang tawag dito sa Italy, yung pinaka-kortina kung hindi po nagkakamali. At yung pong pinakatabing na iyon kung saan naghahandog ang mga tao nung sinaunang panahon pa, nung lumang tipan, ay talaga pong napakakapal daw po noon na walang sino man makakapunit dahil sa napakakapal nga po. Ngunit nung ang ating Panginoong Yesus ay namatay na sa krus ng Kalbaryo, nabiak ang lupa hanggang sa umabot dun sa kung nasang lugar yung tendang iyon. Talagang napahak, napunit talaga, nawasak talaga. Ibig sabihin, tapos na ang paghahandog. At ang buhay ng ating Panginoong Yesus, ang kanyang dugo, ang tumapos sa ganoong paraan ng paghahandog dahil buhay na nga niya ang inihandog. Kaya wag na natin sayangin pa ang buhay at dugo na tumigi sa krus ng Kalbaryo upang matubos lang ang ating mga kasalanan. Huwag na tayo magpaulit-ulit pa na magkasala. Amen. Dahil matatalakay po natin yan dito mamaya na kalunos-lunos talaga ang aabutin ng mga taong patuloy na nagkakasala. Amen. Praise the Lord. At sabi nga po dito sa verse 21, tayo ay may isang pinakapunong pari na mamamahala sa sambahayan ng Diyos. Amen. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat. Ang pinagdidiinan po talaga dito ay pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Iyan naman po talaga ang gusto ng ating Panginoon, yung ang ating puso kapag lalapit sa Kanya ay tapat at totoo, walang halong pagsisinungaling, walang halong pagkukunwari. At tayo ay manampalataya sa Kanya. Amen. Dahil kung hindi tayo mananampalataya sa ating Panginoong Yesus, walang kabuluhan ng araw-araw na pananalangin natin, ang madami nating bersikulong alam, kung hindi tayo nananampalataya sa Kanyang mga sinasabi sa banal na salita ng ating Panginoon. Dahil kung wala tayong pananampalataya, hindi makakakilos ang Panginoon sa ating buhay. Yan po ang ating tatandaan. O kung tayo man ay nanalangin na, palagi tayong nagdududa sa ating mga na ipanalangin, na ang haba-haba ng ating ipanalangin, tapos ang ending ng ating sasabihin ay mangyayari kaya iyon? Doon pa lamang sa salitang mangyayari kaya iyon, pag sinabi mo kaya daw, hindi ka siguraduhan, may pag-aalinlangan, may doubt. Kaya wag tayong mag-aalinlangan sa kayang gawin ng ating Panginoon. Ang nais lang naman nating Panginoon, katulad nga ng ating title na lumapit tayo sa Diyos. Dahil kapag tayo lumapit sa Diyos, isama na natin ang ating pananampalataya. Amen. Huwag na nating sayangin pa yung ating paglapit sa Diyos kung hindi din naman totoo yung ating pananampalataya. Ang nais ng ating Panginoon ay totoong pananampalataya at nagtitiwala sa Kanyang kayang gawin ng lahat ng Diyos. Dahil totoo naman na Siya ang lumikha ng lahat. Amen. Dito po, tuloy po natin, lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso. Hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating katawan. Amen. Napakalinaw naman po talaga.
na ang ating Panginoon ang naglinis, naghugas ng ating mga kasalanan, kaya tayo ay malinis na, napatawad na, at kaya huwag na tayo magpaulit-ulit pa ng magkasala. Amen. Verse 23 po, magpakatatag kayo sa ating pag-asa at huwag mag-aalinlangan pa. Ayon. Magpakatatag kayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-aalinlangan pa, sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Amen. Ayun, maaasahan po talaga ang ating Panginoon na kapag may nangako sa ating mga tao, pag natulog yan, asahan na natin na posible siyang makalimot, o kung hindi man, gawin pa rin niya yung pinangako niya, pero hindi yung 100% ay pinangako niya. Hindi katulad ng ating Panginoon. Ang sabi po dito, magpakatatag kayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-aalinlangan pa, sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Amen. Tunay na mabuti talaga ang ating Panginoon na maaasahan siya, na kapag tayo nananalangin na iniisip natin bakit na hindi yata tinutupad ng ating Panginoon, o bakit kaya hindi nangyayari. Yung pala, baka kasi ang ating Panginoon ay pag kumilos yan ay talagang perfect time, talagang the best, hindi katulad ng pagkilos ng tao. Kaya sinasabi na siya ang nangako ay maaasahan ng ating Panginoon. Sa verse 24 po, sikapin din natin na gisingin ang damdamin ng bawat isa at pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Amen. Palagi po nating palalahanan ng ating mga kapatiran at ang pagmamahal palagi ang tunay na nga kapag wala kang Jesus sa puso mo, wala kang pagmamahal, dahil ang ating Panginoong Jesus ay pag-ibig. Amen. Sa verse 25 po, huwag nating kalilikdaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na nga ngayong nakikita na nating malapit na ang araw ng Panginoon. Amen. Yung pong ginagawa nating mga gathering, mga gawain para sa ating Panginoon sa loob ng isang linggo, ilan po ba ang ating mga gawain para sa ating Panginoon? Daluhan po natin iyon dahil isang napakagandang gawain po yun. Hindi yung gawain ng makamundo, iyon po ay gawaing makalangit. Amen. Kaya nga po, wag nating kalilikdaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Amen. Lalong higit yung Sunday service, na yun ang pinakamahalaga talaga, na matatanggap natin ang pagpapala. Kung minsan nga, sarap nga po makinig ng Word of God, na kapag ang nagsasalita, naramdaman mo na tumitimo sa puso mo, parang nasasaktan ka, na bakit gano'n, na imbis na lumakas ako, bakit parang ako'y nanghihina. Kaisipan mo yan bilang tao. Ngunit kung ang espiritu mo talaga, kung sabi nga dito, kung lalapit tayo sa ating Panginoon na ng makatotohanan, yung sinasabi ng nagsasalita, ay makakabago ng ating buhay. At yung nagsasalitang iyon ay gamit lang ng Diyos, dahil naghahayag lang siya ng salita ng Diyos, ang totoong nangungusap sa atin, kaya tayo nasasaktan, na itatama tayo, ay ang ating Panginoon. Amen. Amen. Ito nga po yung sinasabi ko kanina, na kalulus-lulus ang sasapitin ng mga taong patuloy na magkakasala pa. Sa verse 26 po, Hebreo 19 verse 26 po, ito po yung pinaka dapat natin pagtuunan, na nakakatakot kapag tayo nawala sa kamay ng ating Panginoon. Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at patuloy pa rin tayong nagkakasala. Ayun. At patuloy pa rin tayong nagkakasala, wala nang handog na may aalay para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Ayun po, kapag patuloy po pala tayo na nagkakasala, na alam na natin ang katotohanan, kumbaga naging born again na, nakakilala na sa ating Panginoon, ngunit patuloy pa rin sa pagkakasala, at ang pinakamasaklap ay tumalikod pa sa paglilingkod.
Ang sabi po dito, wala nang handog pa na maiaalay para sa ikatutubos ng ating kasalanan kapag tayo ay nagkasala pang muli. Kasi natubos na nga po tayo ng ating Panginoong Hesus, nalinis na tayo. So, wala nang maihahandog pa. Kumbaga, huli na yung pagsisisi kapag tayo napunta sa impyerno dahil sa ating mga patuloy na pagkakasala. Sabi nga po, kapag tayo naging Kristiyano at nakakilala sa Diyos ng talagang todo yung pagpupuri natin sa Diyos, tapos po isang click lang, isang kusap mata, tayo ay nagbago at tumalikod sa ating Panginoon at naabutan tayo sa kamatayan na ganun ang ating kalalagayan na tumalikod na tayo sa ating Panginoon. Wala na. At tayo inabutan nga ng kamatayan kapag kasi ang isang tao ay nakarating na sa namatay na nang wala sa Diyos. Wala nang magagawa pa ang Diyos kapag tayo ay napunta na sa impyerno. Napakaraming patotoo niyan at yung mga patotoong iyon ay naayon din sa Biblia kaya totoo ang impyerno. Amen. Kaya mga kapatid, huwag na tayong magpatuloy pa na magkasala sa ating Panginoon. O kung nagkakasala man tayo na humingi agad tayo ng tawad para hindi tayo mawala sa kamay ng ating Panginoon. Dahil kapag tayo nagkasala, diyan na tayo pababagsakin ng kaaway. Mamahalin na tayo ng Diyos ng sanlibutan ito. Ang ending naman nun ay kaparusahan ng ating aabutin dahil lumayo nga tayo sa ating Panginoon. Amen. Sabi po dito, sa verse 27, ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghuhukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Ang mapatunayang lumabag sa kautusan ni Moises batay sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay walang awang pinapatay. Gaano kabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat sa taong humamak sa anak ng Diyos, lumapastangan sa dugong nagpatibay sa tipan at nagpabanal sa kanya at humamak sa mahabaging espiritu. Amen. Ayun po, kalunos-lunos talaga ang aabutin ng mga taong lumapastangan sa Diyos. Alam na nila yung tama, ginagawa pa rin yung mali at lalong higit yung lumapastangan sa banal na espiritu dahil ang banal na espiritu ay ang kasama natin ang kumukonbik sa atin na huwag mong gawin yan, masama yan, ngunit ginagawa pa rin natin. Mas matindi ang ating kaparusahan kapag tayo lumalabag sa kalooban ng Diyos na nakakilala na tayo sa Diyos, alam na natin ang tama at mali, ang ayaw ng ating Panginoon, ngunit patuloy pa rin ang ating ginagawa na palagi pa rin natin sinasaktan ang kalooban ng ating Panginoon. Matinding kapahamakan po ang aabutin ng mga taong naging ganyan ang espiritu. Sa verse 32 po, alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan kung paano kayo'y nagtiis ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan, ngunit hindi kayo nagpadaig kung minsan kayo ang iniinsulto at pinapahirapan sa harap ng madla, kung minsan na kayo ang umaalalay sa mga kasama ninyo at pinapahirapan. Dinamayan ninyo ang mga nakabilanggo at hindi kayo nalungkot. Hallelujah. At hindi kayo nalungkot nang kayo agawan ng kayamanan pagkat alam ninyong higit na mabuti at mananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya't huwag kayong mawala ng pag-asa sa Diyos. Amen. Yun po ang nakakatuwa sa mga Kristiyano na kapag nakakilala na sa ating Panginoon na pinanampalatayanan talaga na hindi na tayo pababayaan ng Diyos, na kahit na tayo ipinapahiya ng mga taong walang pagkakilala sa Diyos, nangangaral tayo ng mga salita ng Diyos, ipinapahiya tayo. At meron din naman ng mga nalulungkot, meron pa nga mga nasa kulungan na nabanggit dito, pinapalakas natin ang kanilang mga loob at yung higit yung mga kayamanan na nawala. Nabanggit din po dito na hindi tayo manghihinayang o hindi tayo
kapag ang mga salapi natin ay ginagamit natin sa ating Panginoon, sa kaluwalhatian ng ating Panginoon, ay hindi tayo walang panghihinayang sa ating puso dahil alam natin na mas malaki ang ibibigay ng ating Panginoon. Amen. Yan po ang kaisipan ng mga totoong Kristiyano. Amen. Sabi nga po dito, kaya't huwag kayong mawala ng pananampalataya sa Diyos. Amen. Magpatuloy lang tayo. Hindi naman lahat ng mga hindi ko mo tinawag ng ating Panginoon o naglilingkod na sa Diyos ay hindi na exempted sa mga pagsubok. Mas matindi pa nga ang ating pagsubok dahil gusto ng kaaway ay agawin tayo sa kamay ng ating Panginoon. Kaya huwag tayo magpapaagaw sa kaaway. Huwag tayo magpapadaig sa masama. Daigin natin ang kabutihan ng masama. Ang kabutihan yun ay galing sa ating Panginoon. Amen. Sabi pa po dito, sapagkat dakila ang naghihintay sa gantimpala para sa inyo. Kinakailangan ninyong magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang ipinangako sapagkat kakaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal at si Kristo ay darating na. Amen. Sinasabi nga po dito na magtiis tayo. Kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos na totoo naman talaga na mga Kristiyano ay matiisin. Amen. Matiisin po ba tayo? Huwag po natin titiisin yung nangangailangan. Ang sinasabi pong matiisin, yung tinitiis ang lahat ng mga pagsubok at nananampalataya sa Diyos na makakaya. Yung matitiis natin na matapos yung takbuhin ng ating buhay hanggang sa magawa natin ang pinapagawa ng ating Panginoon. Amen. Sabi nga po dito, kaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal, at si Kristo ay darating na. Yun po ang napakasarap na kapag tayo naglilingkod sa Diyos, inabutan tayo na naghahayag ng banal na salita ng ating Panginoon, o payapa tayong natutulog, walang sama ng loob sa ating puso, at biglang dumating ang ating Panginoon dahil ang ating Panginoon ay walang nakakaalam ng pagdating, ngunit nakasulat ang mga palatandaan na siya ay darating na, at ito ay nangyayari na nga. Amen. Kaya palagi tayong maging handa. Dapat ang ating puso ay palaging bukas, o mamaya darating na ang ating Panginoon, kaya gawin na natin yung kalooban ng Diyos. Amen. Sa verse 38 po, ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Yun ang nakakatakot, na kapag pala tayo tumalikod, ay kapahamakan talaga ang ating aabutin. Nakasulat po dito, ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Ito po sa verse 39 na po tayo. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumalikod. Amen. At napapahamak, kundi sa mga sumasampalataya sa Diyos at naligtas. Amen. Salamat sa ating Panginoon, at totoo naman na napakabuti ng ating Diyos. Sa versikulong ito na pinapaalalahanan tayo at tinutukoy ang kung ano yung benepisyo natin, at maraming tinukoy dito o nangusap ang ating Panginoon sa ating napag-aralan na ito. Nawa ito tumimo sa ating puso at isip na tungkol sa verse 26 na matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang handog na may alay pa para ipagkatubos ng ating mga kasalanan. Amen. Wala nang paraan dahil ang ating Panginoong Hesus ay nagawa na nga niya ang kanyang pagtutubos. Kaya kung tayo paulit-ulit pa na magkakasala, tiyak na sa dagat-dagatang apoy na ang ating kahihinatnan, at ang nais ng ating Panginoon na palagi tayong magtiis upang matanggap natin ang ipinangako ng ating Panginoon na sa 37 po, kaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal, at si Kristo ay darating na. Kaya mga kapatid, palagi po tayong
manalangin. Kung tayo nahihirapan sa sitwasyon natin, huwag tayong malungkot dahil manalangin lang tayo at tayo'y tutugunin ng ating Panginoon. Sa Diyos ang papuri, mga kapatid, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Panginoong Hesus, Ama, Banal na Espiritu, maraming salamat po, Lord, sa mga napag-aralan namin yung mga banal na salita, Panginoon. Nawa ito ay tumimo sa aming puso't isip na nandun po yung pagpapaalala mo sa amin at yung kahihinatnan ng mga tao na tumalikod sa paglilingkod, Panginoon. Dinadalangin po namin, Lord, ang mga kaluluwa ng mga nanghina, ang mga na-backslide, Panginoon. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na bigyan muli ng init ng paglilingkod sa iyo. Panginoon, uhawin niyo po ang kanilang mga espiritu. Magsibalik na sila, Panginoon, kung saan niyo man po sila tinawag, Panginoon. Kung paano po sila dati naglilingkod, naniniwala kami at nananampalataya na babalik sila, Panginoon. Panginoon, dinadalangin ko po ang aming bansang Pilipinas, nawa, Lord, ang aming gobyerno ay maging katulad ng pamamaraan ng Italy kung saan man po kami naroon ngayon na priority palagi ang mga mamamayan. Dalangin din namin, Panginoon, ang bansang Israel, Panginoon, na samahan niyo po palagi ang bansang ito. Basta-basahin niyo po sila, Panginoon, ng iyong makapangyarihang kamay, Panginoon, upang ang lahat ng kanilang mga gagawin ay magkaroon ng katagumpayan. Naniniwala ko at nananampalataya na ang lahat ng lumalaban sa bansang ito ay ibabagsak mo dahil ang bansang ito ay mahal na mahal mo, Panginoon. Maging aming bansang kung saan man po kami naroon ngayon sa bansang Italy, Lord. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala na natanggap namin dito, Panginoon. Dinadalangin ko rin, Panginoon, ang mga namumuno dito sa Italia na mas lalo pa nilang higitan ang kanilang mga ginagawang pagtulong sa mga mamamayan na kalooban mo ang mangyari at maging desisyon, ang mga desisyon nila ay maging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Dinadalangin ko po, Lord, ng aming bahay-sambahan sa Doropit Lamesa, kay Pastora Christy, sa ng kanyang pamilya, Panginoon. Alam mo ang dalangin ng puso ng aming pastorang ito, maging sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak, sa kanyang apo. Naniniwala ako at nananampalataya kami, Panginoon, na magiging maayos ang lahat, Panginoon, maging kay Elder Wilma, Panginoon. Alam mo, Panginoon, ang dalangin din ng kanyang puso at sa mga bago pang miyembro at sa mga may mga ministeryong hinahawakan, Panginoon, sa mga bata, kababaihan, kalalakihan, sa mga umaatin at hindi na umaatin sa Doropit. Naniniwala ako na nananampalataya na muli mong pag-aalabin ang puso. Pasasabikin mo, Panginoon, sila sa iyong presensya. Uuhawin mo sila, Panginoon, na kung paano po sila naglilingkod dati, ay ibabalik mo sila, Panginoon. Dahil naniniwala ako at nananampalataya na kapag nakakilala na sa iyo, Panginoon, na andun na, Panginoon, ang kasabikan, isang araw ay muli silang manunumbalik na maglingkod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, sa mga taong nananalangin sa amin, nananalangin sa bawat isa na hindi man namin narinig ang kanilang mga dalangin. Ito ay naramdaman namin, Panginoon, gaano man kalayo ang sitwasyon, ang lugar, ay naramdaman namin ang panalangin, Panginoon, na mabilis natutugon ang lahat ng aming mga idinadalangin. Dahil ang pananalangin ay pinakamakapangyarihan, the best na paraan upang kausapin ka, Panginoon. At maraming salamat po, Panginoon. Bigyan niyo po kami palagi ng kauhawan sa iyong mga salita, na palagi kaming dumulog sa iyo. Hanapin namin palagi ang presensya mo. Kapag kami nanghihina, ikaw ang aming unahin, Panginoon. Nawa, Lord, ang aming espiritu ay palaging mapagpasalamat sa iyo, aming Panginoong Hesus. At Panginoon, ito po ang aking samot dalangin, na may pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, at sa palaging pagsama ng banal na Espiritu, in Jesus' name. Amen. God bless us all, mga kapatid ko. Sa Diyos ang papuri. Huwag po natin kaliligtaan na subaybayan palagi ang daily devotion natin. God bless.